nakapag-wrong send ako ng 20,000 pesos sa number na hindi ko naman dapat isendan. Mga kabayan, maging babala po ito at paalala sa ating mga kabayan na nagsisend ng pera sa GCash. At i-double check nyo po ang number na taong inyong papasahan. Dahil po pag nagkamali kayo, ang number na pag-send sa tao ay sigurado pong pag hindi po honest ang taong napasahan nyo ay hindi na po maibabalik ang pera ninyo. Pag nagkamali kayo ng send, ang GCash po ay wala nang magagawa para maibalik pa muli ang pera ninyo. Ang magagawa lang natin ay pakiusapan natin ang taong napasahan natin ng pera. Dahil pag ito'y tinawagan nyo at hindi nyo na makontak, ay binlock na ang number ninyo at hindi na may babalik ang pera ninyo. Pero dito kay kabayan ay nakaranas din siya ng ganitong experience at kanyang ibinahagi. Buti na lang kay kabayan ay mabait at honest. Ang maling number napasahan niya ng pera, mga kabayan. Ingat talaga kayo sa pagsisend ng pera sa GCash. Kahapon sa sobrang taranta ko kasi merong emergency, nakapag-wrong send ako ng 20,000 pesos sa number na hindi ko naman dapat isendan. Nakita ko yung name, pero dahil nga sa parang natataranta ka, ang dami mong ginagawa, ang dami mong binabasa, na-send ko siya. Tapos tinatawagan ko yung wrong number na yun para sana ibalik niya sa akin. Dahil kailangan yun na ipadala dun sa tao na papadalan ko. Hindi siya sumasagot, ring lang ng ring. Tapos tinetext ko siya, ina-explain ko yung situation kung bakit na wrong send ako. Hindi rin siya sumasagot. And then nag-decide na ako na kumontak sa GCash, i-report sa kanila na na-wrong send ako. Pinakita ko yung text kung saang number kasi dalawang numbers lang yung nagkamali, yung last two numbers. Sabi ng GCash, gagawan lang ng ticket. Ganun pala, no? Once na verified yung GCash number, kahit pa may evidence ka na mali ka ng send, hindi pwedeng ibalik sa'yo ni GCash. Diba? Nakakalungkot, no? So, para saan pa pala yung verification? Para saan pa pala yung investigation? Wala pala talaga silang magagawa. Ang kailangan mo talaga ay makiusap doon sa maling nasendan mo. Sabi nga, paano kaya kung hindi 20,000 ang nasend ko? Paano kung nagkataon mas malaki pang halaga, diba? Unless yung number ay hindi na existing, hindi na ginagamit, dun lang nila pwedeng automatically kunin yung pera. Sabagay, hindi ko rin masisi ang GCash kasi alam ko namang covered din sila ng Data Privacy Act. Ayun, kaya wala rin talaga silang magawa. Lumipas yung one day na wala talaga. Tapos ring lang siya ng ring hanggang kaninang umaga. You know what I did? Talagang pinag-pray ko lang. Sabi ko, God, wala namang imposible sa'yo. Tapos ang nakakalungkot pa kasi, kung talagang dinededma niya lang yung text ko sa yung tawag ko, nakakalungkot kasi parang iniisip ko, lahat na lang ba ng Pilipino magnanakaw? Diba? Pero pinag-pray ko pa rin siya. Sabi ko kay God na sana maliwanagan siya, na huwag siya mag-interest. Kasi more than the money, nakakalungkot na merong mga taong natutokso na angkinin yung pera ng iba. Sabi ng husband ko, parang wala na. Hayaan mo na lang, kayang gano'n. Isipin mo na lang na itinulong mo. Gano'n na lang daw. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Pinag-pray ko pa rin. Lahat pwedeng mangyari. And you know what, guys? Nung pag-upo ko rin sa, magtatrabaho na uli ako, pag-upo ko sa desk ko, bigla siyang nag-text. Ang sabi niya na pasensya na raw at hindi niya raw nakita kagad yung mga text. Kasi verify niya lang daw sa mga kamag-anak niya kung may pinadala rin sa kanya. So naninigurado siya kasi yung pinante-text ko pala, hindi ko na rin na-realize na hindi yun yung number ng GCash na pinante-text ko sa kanya. Kaya siguro hindi rin siya kagad naniwala. So yun, kinilabutan ako. Alam mo yun, sobrang feeling ko imposible na, pero lahat talaga posible. Doon sa nagsoli ng pera ko, maraming salamat po sa inyo. Talagang pinatunayan niyo po na meron pa rin mga taong may malasakit sa kapwa. Na meron pa rin talaga mga Pilipinong honest. Maraming salamat, ma'am. Sobrang na-appreciate ko. Sana mapanood mo to at sana kung sino ka man, kasi ayaw niyang magpabigay ng regalo, ayaw niyang bigay yung address niya. Alam mo yun, kahit na reward, kasi sobrang halaga nung money na yun para dun sa pagsisendan ko. Yun lang. Maraming salamat, ma'am. Sana napapanood mo ang video na to ngayon. And God bless you po. Bumalik po sana sa inyo ng triple o 10 times yung kabutihang pinakita nyo ngayon. Maraming salamat po. At sana sa lahat, in case na ganun din, di ba, na makakuha tayo ng bagay na hindi talaga sa atin o kahit pa fault ng ibang tao mapunta sa atin, ma-deliver sa atin yung mga parcel na hindi naman sa atin. Let's choose honesty po.
Yun po yung piliin natin. Sa mga gagamit po ng GCash, ingat-ingat po talaga tayo. Ayan, double check po yung mga pagsisendan nyo, mga transactions. And again, maraming salamat po dun sa nagbalik ng 20,000. Thank you po. Kaya mga kabayan, minsan ay mahina ang batas natin sa Pilipinas. Pangyayaring ganito. Hindi katulad dito sa Saudi Arabia ay mabigat ang batas at mabigat din ang parusa kapag kinuha mo ang perang hindi sa iyo. Kahit na ito ay malipang na transfer sa account mo. Malalaman nila kung taga saan ka at sino ka dahil ang lahat ng transaksyon dito o lahat ng mga bangko diktado sa Saudi or national ID, mga kabayan.